Sinag Bayan. In 5, 4, 3, 2, narito ang liwanag ng mga pangunahing balita. Krisis ng edukasyon, paano kaya nakaka-apekto sa mga guro? CRLA results lumabas na, MBHD a-action na. At Barry Pumuelo, nagpaulan ng backup matches at loose. Magandang araw, Pilipinas! Feel to begin, mga kabayan! Mula sa Haven of the Empowered Tribe People, ihahatid na ang liwanag para sa sambayanan. Ako ang inyong gabay, Gary Balitaan, dito sa Sinagbayan! Bangon ng mga kabayan dahil mas higpitan pa raw ang mga kwalifikasyon ng mga guro. Nakaantabay sa balitang yan live si Lexi Empanado. Lexi, ano bang mga requirements ang mga nag-aantay sa kanila? Gary, sa ngayon, ang nabanggit pa lang ay ang mga legal na papeles nila at official permit sa pagtuturo. Pero alam mo ano, Gary, nakatanggap na agad ito ng magandang reaksyon mula sa isang guro. Malaking bagay para kay Sheila ang pagtataas ng requirement standards sa kanilang mga guro. Para kasi sa kanya, sa kanila mismo, nagsisimula ang epektibong sistema ng edukasyon. School, I am very agree po kasi professional teacher when you applied, so isa yun sa mga requirements. So doon pa lang masasabi na may standard pa rin talaga yung school. Gary, ito'y ayon na sa Bangsamoro Education Code Chapter 2 Section 10 na layuning bigyan ng sapat na training ang mga guro bago pa sila makapagturo para itaguyod ang kakulangan sa edukasyon. Gary? At yan si Lexi nagbabalita. Samantala, ayon sa CRLA results, libo-libong mga mag-aaral ng Bangsamoro ang hirap raw sa pagbabasa. Kaya ginawang misyon ng MHD ngayon na mabigyan ito ng agarang solusyon. Alamin yan kay Jessan Tomas. Ang apat na subsectors ng Ministry of Basic Higher and Technical Education na Basic Education, Higher Education, Technical Education at Skills Development ay magsasanib pwersa upang iangat ang pasanin ng Bangsamoro learners sa pagbabasa. Sambit pa ng Senior Education Program Specialist Crisalin Hiranato ay makakaasa tayong masusolusyonan ito ng MBHTE dahil sa 2027 ay magkakaroon ng budget proposal. Dahil kasi ito sa naging resulta, Comprehensive Literacy Assessment na 6 sa dibisyon ng BART ay may pinakamataas na porsyento ng estudyanteng hirap sa pagbabasa. Kabilang ang Tawi-Tawi, Maguindanao del Norte, SGA at iba pa. Hatid ay liwanag sa bawat ulat, Jessan Tomas. Mga consumer, patuloy ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, maging wais sa paggamit ng langis. More shining news sa aming pagbabalik. Walang preno. Butas bulsa na naman tayo nito. Wala kasing paawat sa pagtaas presyo ng gas, diesel at kerosene. Kaya kung sasakyan ay may brake, dapat ganun din tayong mga Pilipino. Brake din dapat sa pag-iimbak ng sobrang gas para hindi maubusan ng supply. Huwag na sumakay kung kaya namang nakarin. Sinting kilos para bawas gastos. Ito ay isang paalala mula sa Department of Energy. At nagbabalik ang Sinagbayan. Kasabay ng itinaraos na RSP 2026 award ay ang pagkilala sa ating digital age. Ano kayang epekto ng mga inobasyon kagaya ng AI sa mga mamamahayag? Para sa say ng ating mga kabayan, narito si Yusrey Hussein. Dumayo pa sa iba't ibang dibisyon. Bit-bit ng mga campus journalist ng BART ang iisang pangarap sa RSPC 2026.
ang maging bihasa sa pagbabalita para makatungtong sa NSBC stage. Kung kaya't ang ilan sa kanila ay inumumungkahi ang ethical o tamang paggamit ng AI kagaya ng grammar at fact-checking sa kanilang mga articles. Kung baga pa, ang AI ay nandyan bilang kaagapay at hindi pamali. Kung anong say ng ating mga journalist sa balitang ito. I would say AI is, ma-justify ko rin na para siya in some ways. Hindi po tayo umaasa sa AI. Ikaw, anong say mo? Balita ay aalamin? Q-Straight sa iyo. Challenge! Ito ang pintig ng palo ni Calvary matapos matakasan pa ang forehand attacks ni Carlos Lea gamit ang paiba-ibang palo. Para sa Slaga Sports, tutukan si Hassana Lazim. Ikinasap ni Baring ang pensa at siya ang pinalo. Yan ang naging ikot ng table tennis exhibition match ngayon sa kanyang lakong kay Trivia. Ang ginagawang hindi naging confident. Ibang-iba ang ipinumalas ni Baring matapos magpakawala ng backhand smashes at twos. Kung kaya sa kabila ng kanyang mga naging errors, naisahan niya si Trivia at nagtapos sa score na 12-10. Mensahe ni Baring para sa mga manlalaro na mas mag-train on at magpalakas para sa sumisigaw na galing, Hassana Lazim. At yan ang mga ulat para sa Diwang Pilipino. Ngayong Marso, bigyan po kayo natin ang nakaukit na imahe ng katapangan, simbolo ng kababaihan.